Kumusta mga brad? Alam na nga po nating lahat or alam na nga po ng buong mundo na mahilig talagang mangopya ng kung ano-ano ang bansang China. Para nga po sa kanila, walang imposible. Lahat posible. Lahat kaya nilang gawin or kaya nilang kopyahin. At lahat na lang din inaangkin. Maliban sa COVID. Pagdating nga po sa mga motorsiklo, ang dami na nilang kinopya. Basta mabenta kinokopya. At kung ikaw mismo may kamukha yung motor mo tapos hindi naman pares ng brand, ano pa ba? Di made in China. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na subscribe. So yun na nga, pagdating nga po sa mga cloning, hindi na talaga mapipigilan ang bansang China. Halos na lang lahat kinokopya nila. Lalong lalo na nga po pagdating sa mga motorsiklo. Mangungopya sila ng design tapos ibebenta nila ng mura. Wala silang pakialam sa mga kaso-kaso. Di uso sa kanila yun. At isa nga po sa mga hindi nakaligtas sa mga pangungopya nila, wala iba kundi ang malupit na naked scooter ni Honda. Ang kanilang Honda Zoomer X. Yes po, hindi po nakaligtas ang motor na ito. Pero, hindi naman talaga 100% na kinopya siya. Mga 99 lang. Kasi yung headlight niya, iniba po nila. Imbis na parang pa-square, ginawa po nilang bilog. Kaya ang resulta, ganyan po ang resulta. Pero ang malupit nga po dito, pormado na siya. Extended na yung mga gulong niya, tapos matambok-tambok pa yung gulong niya. At ang pangalan nga po sa motor na ito or sa scooter na ito ay HS150T-B. Nagawa nga po ng Haochen or Haoshen galing China. Kaya pa China. In fairness nga po sa motor na ito, ang gwapo talaga niya. At wala nga pong duda pagdating sa bagay na yon. Kung yung Zoomer X nga po ay 110cc lang, ito naman 150cc na siya. Kumbaga, para lang siyang Zoomer X na in-upgrade nila na made in China. Kung titignan nga po natin yung itsura niya maliban sa headlight niya, Zoomer X talaga. Kaya panigurado magustuhan din talaga ng mga tao to na mahilig sa Zoomer X. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Haochen HS150T B na mayroong 150 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 13 horsepower at 8,500 RPM, 14 Nm of torque at 6,500 RPM. At dahil nga po kalalabas pa lamang sa scooter na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Bibilis lang naman yan kapag nandito na yan. Ang kanyang tangke ay magkarga ng 4.8 liters fuel tank capacity. Wala din po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Ang sukat na niyang gulong 120/70/12 sa harap at 165/55/12 sa likuran. So malinaw nga po na medyo matambok-tambok talaga yung mga gulong niya. Wow! Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. At ang malupit nga po dito, may ABS po ito sa harapan lang. Ang kanyang seat height ay may taas na 720mm at ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 128 kilograms. So mas mabigat nga po ito doon sa Honda Winner X na may timbangan lang po na 106 kilograms. Syempre malaki yung makina niya, tapos mas malaki pa yung mga gulong niya, kaya mas mabigat talaga siya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po, pero bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay naka full digital at malaki nga po siya tignan, medyo malapad. Kaso lang unlike nga po sa ibang mga China bike, hindi po ito naka-keyless. Disusi pa din po siya. At yung manibela nga po niya, pares na pares talaga doon sa Zoomer X. Yung kanyang upuan naman, patagilid din siya kung buksan. At may mga butas nga din po siya. Pero may nakalagay na pong screen sa kanya. Para lang talaga siyang Honda Zoomer X na may accessories. Okay. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan na gold na inverted fork, nakatulad nga po doon sa Zoomer X. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng monoshock, na ayon nga po sa mga Chekwang Putso na nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil ayaw ko ngang nabibitin ka, syempre meron pang isa.
you see? Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanting features sa motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito kahit papano recommended. At regarding nga po sa presyo niya, ito nga po nagkakalaga ng 13,980 Chinese yuan. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 112,000 pesos. So ano sa tingin nyo nga Brad? Para sa isang China bike na ganyan nakaporma, worth it nga ba yung 112,000 pesos or tagilid? At para naman doon sa mga magtatanong kung ilalabas ba ito sa Pilipinas, wag na lang. Saka hindi ko po alam, kaya paalam na lang. So hanggang dito na lang muna mga Brad. Kung may gusto mong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang mga sa baba. Okay, bye.